Dahil marami ang nag-request na pag-usapan ang tungkol sa hair loss, gaya ni Fifi, hihimay natin yan ngayong umaga. Sasamahan tayo ni Dr. Rosary May Diaz, isa pong dermatologist. Rise and shine po, Doc. Rise and shine, Chi. Good morning sa inyo dyan. Aljo, Dayan, and Chi. Doc, ano-ano po ba ang sanhi ng pagkakaroon ng alopecia o hair loss? Basta po ba madalas at grabe ang paglagas ng buhok ay considered alopecia na po ito? Hindi pa naman. We have to consider factors like in discussing this, i-discuss ko na rin yung four most common types of alopecia. The first one is alopecia androgenetica, which affects both men and women. This is mediated by androgens that starts at the vertices, yung topmost area of the scalp. This is treated with minoxidil and finasteride. The second one is alopecia areata. Ito naman, Chi, yung makikita mo may patchy baldness, bilog-bilog siya. Ito yung immune-mediated destruction of hair follicle. Makikita mo ito sa mga may vitiligo, Hashimoto's, and Addison's disease. At ito naman, tinitreat natin through topical or intralesional injection of glucocorticoids. So, and then, the third one is the telogen effluvium. Ito naman is transient diffuse hair loss associated by spontaneous mga major surgery, yung mga stressors na tinatawag natin like pregnancy, severe illness, surgery like bariatric surgery, and malnutrition, iron deficiency anemia, tsaka hypohyperthyroidism. So, ano dapat natin gawin dyan? We have to look at the TSH ng pasyente, yung iron levels niya sa blood serum niya. So, kailangan talaga check up. And then, the fourth most common type is yung fungal infection, yung Tinea capitis, na nagkakos ng hair loss, lalo na sa woman. Ito makikita mo, ito yung commonly known as dandruff, okay? And then, we treat this as with azole shampoos. So, anong dapat natin isipin dito? Kasi, ang matagal na dandruff sa hair, nagkakos ng atrophy o yung pagliit ng hair follicle. Yan ay mas marami sa mga at mga women than men. Yun lang naman. Right. Naku, Doc, kaugnay po ng mga binanggit niyo ay may mga tanong ang ating mga ka-RSP. Ito po, pakinggan po natin ito. Magandang umaga po, Dok. Totoo po ba na ang pagkakalbo ay namamana? May pwede po kaya akong gawin para maagapan ko ito, lalo na ngayon na late 30s na ako at may history ng baldness sa side ng papa ko? Thank you po. Okay. Ganito yan, Chia, kasi yung apat na types na ating sinabi na most common hair loss for both men and women. Yung first lang ang namamana, yung alopecia androgenetica. Pero since meron na yung daddy niya, so we have to presume na by 30s mag-start na yan. So dapat punta na sa dermatologist para makita natin. Balikan na po natin si Doc Rosary May Diaz. Doc, ito pa po isang tanong ng RSP bago tayo naputol. Dok, ask ko lang po kung safe ba uminom ng fish oil para mabawasan ang paglalagas ng buhok. Narekomenda po kasi ito sa akin ng kaibigan ko. Maraming salamat po and God bless. Okay, fish oil naman kasi is omega-3 fatty acid. It is rich with vitamin A and D. So, vitamin D is very good for prevention of hair loss. Lalo na ang mga kasama nito mga vitamins na nakakapag-prevent ng hair loss is biotin, vitamin C, vitamin D3, zinc, at saka iron. Umaga po, si Dayan Kirar po ito. Dok, paano po ang treatment sa alopecia at iba pang uri po ng hair loss? May re-recommenda niyo po ba yung mga nauso po ngayon online na topical medicines? Kasi hindi tayo pwedeng maglagay lang basta-basta ng topical medicine sa hair.
dapat alamin muna natin kung anong cause. So, the right way is to go to your dermatologist para magkonsulta. Kasi may mga medicine or topical medicine na hindi po pwede sa alopecia areata kasi magkukos lang lalo ng immune response. Meron din namang hindi po pwede sa mga fungal ng Tinea capitis kasi magkukos naman lalo ng paggrabe katulad ng mga gamot ng alopecia areata, not allowed para sa mga merong Tinea capitis. Doktora, may minoxidil treatment, Doc, na 5% na panglalaki lang daw at hindi pwede sa mga babae. Bakit po may magkaibang treatment? Depende po sa gender, Doktora. Actually, minoxidil and finasteride are used both for men and women. Pero topicals for the women. Yung male kasi oral. Oral yung finasteride and the minoxidil is topical through sprays or creams. Doktora Diaz, any final tips na lamang po sa ating mga ka-RSP on how to take care of their hair? Okay, so syempre, una sa lahat, kung tayo basta-basta gagamit ng mga creams and topicals sa hair, kasi baka lalo lang kayong mag-cause ng immune response, ma-target yung destruction ng hair follicle. Mahirap yun. Yung mga naman sa merong mga may lahi na pagkanipis ng buhok, at the age of 30, start naman kayong mag-consult sa dermatologist. Doktora, may pahabol lamang po. Yung mga ini-inject po sa hair or sa ulo po ba yun? Effective po ba ito dun sa may mga hair loss na, Doktora? Yes, it is effective. Pero dapat malaman muna natin kung inflammatory ba or because of androgens. Kasi magkaiba rin yung mga ini-inject ngayon. Yung aloe vera po, Doktora, effective po ba yun? Yes, it adds moisture and hydration sa hair, lalo na sa scalp. Para po maiwasan yung hair loss, effective din po yung aloe vera, Doc. Okay lang po. Yes, very good. Very good for hair prevention of hair loss, lalo na sa woman. Okay, well, thank you very Kasi much. once you add moisture sa hair, mape-prevent natin of any types of fungal infection katulad ng Tinea capitis which causes destruction of the hair follicle. Right. Well, thank you very much for joining us today, Dr. Rosary May Diaz, isa pong dermatologist. Mabuhay po kayo at stay safe po, Doktora. Thank you.